Nako, ito naman ho at si Mayor Benjamin Magalong versus Congressman Benbenito Abante ng Maynila. At ito ay may kinalaman sa mga aligasyon ng alkalde na kung saan ay maraming pong mga sangkot di umano na mga kongresista dito po sa flood control project. Kung dyan po sa Maynila, nagbabanggaan ito pong si Congressman Joel Chua at Mayor Isko Moreno Dumagoso ay ito naman ho. Kasi meron pong hamon, ito pong si Congressman Abante kay Mayor Benji Magalong na magpaumanhin na lang, mag-sorry dito po sa kanya mga aligasyon at kung hindi niya naman daw po mapapatunayan. So dito ho mga kababayan ay maliwanag na maliwanag ho at hindi lang naman po si Mayor Magalong ang nagsasabi na sinasabing anomalya dito po sa flood control project, kundi ay maging sa Senado, di ba? Si Senator Ping Lacson. At siyempre, ang una rin ho dyan na sabihin natin na kumumpirma sa mga sinasabing anomalya sa flood control ay ito ho mismong si Pangulong Marcos Jr., di po ba? At kanyang ibinunyag dyan po sa Malacanang na at least ay 15 yung top 15, yung nangungunang 15 na kontraktor ang nakakopo ng bilyong-bilyong pisong pondo sa flood control projects ng ating gobyerno, di po ba? So ito ho, sabi ho ay may hamon ito pong si Congressman Abante kay Mayor Magalong. Panoorin, pakinggan niyo ho mga kababayan, ito hong hamon niya kay Mayor Magalong. Kay Mayor Magalong. Una-una, inamon ko siya na halimbawa siguro, hindi naman siguro talagang serious ang kanyang sinasabi, pwede naman siya mag-apologize. Na sinabi niya na ayaw niya mag-apologize. So, ang pinakamagandang gawin niya, sinabi ko nga dito, the honorable thing na kinakailangan gawin niya, kung talagang meron siyang alam, sabihin niya na kung sino yung mga yan. No? Sabihin niya na kung sino yung yan, submit documents, testify under oath, at para malinis po natin ang sistema na naisayan talagang maging malinis. Laruhin lang po natin, siya ho ba ay nakatanggap na ng imbitasyon mula sa mga komite sa Kongreso para humarap sa mga pagdinig? Actually, hindi ko talaga nalaman na meron siyang natanggap. Pero palagay ko yung head ng tri-committee, si Terry Ridon, nagsabi na publicly na siya ay imbitado na umarap. Pero ang Kamara ho ba ay may, just in case, na tumanggi itong si Mayor Magalong, ang Kamara ho ba ay may kapangyarihan na isamon itong si Mayor Magalong kasama na yung mga ebidensyang sinasabi niya? Bakit hindi? Siya ang unang-unang whistleblower. Kaya may karapatan ng Kamara, may karapatan ng tri-committee na ipatawag siya. Kasi nung huling... Talagang meron siyang tinatago na sinabi naman niya na alam niya kung sino-sino yung mga yan Di sabihin niya na, ba't kinakailangan pang magbibigay siya ng blanket association sa buong Kamara, di ba? Hamon po ninyo po. Okay, so yun ho mga kababayan, ang pahayag ni Congressman Benny Abante dyan po sa lungsod ng Maynila. So, yun ho, at inahamon niya, ito pong si Mayor Magalong na mag-sorry ka na lang kung hindi ka naman seryoso. Pero mukha bang hindi seryoso ito pong si Mayor Magalong? Kasi ang pangunahing nilalabanan po ni Mayor Magalong ay ito hong katiwalian na nangyayari dito po sa ating gobyerno. At isa nga ho dyan, yung matindi ho, ito hong sa flood control project. Actually, noon pa bago pa mag-eleksyon talagang nag-ingay na po itong si Mayor Magalong at na kung saan halimbawa niya yung dyan sa may Baguio, sa Cannon Road, yung mga rock netting, yung mga kung ano, makikita niyo ho yung para may mga net sa gilid ho ng bundok para pang harang sa mga posibleng babagsak na bato. Tapos makikita niyo kung ano-ano mga, di ba, sa kalsada, ang dami ho na mga sinasabi mga overpriced. So, sinabi niya pa ho kung magkano yung mga presyo na ito talaga yung tamang presyo. Pero pag nakita niyo sa talagang dinagdagan ho mga kababayan sa matindi ang korupsyon. Pero dito ho ay lalong tumibay yung kanyang kampanya ni Mayor Magalong dahil sa nabunyag po mismo si Pangulong Marcos
ay kanyang isinuwalat sa publiko na napakarami po ng mga sablay na mga flood control projects at yung pinakahuli nga, may ghost project ho mismo na nakita ho ni BBM dyan po sa Bulacan. Kayo ho ba? Sa ating mga nakikinig, nanonood, sumusubaybay dito po sa ating channel, ay ano ba sa tingin nyo? Dapat ho bang mag-sorry itong si Mayor Magalong dito po sa kanyang mga aligasyon laban po sa mga kongresista? Kasi may binabanggit din ho si Mayor Magalong na meron po siyang trust issue, no? Wala po siyang tiwala diyan po sa Kongreso dahil sa hindi niya isasubmit daw yung kanyang mga hawak na ebidensya. At ang sabi niya, tanging ibibigay niya ho yan sa Pangulo. Kasi yun nga ho, kasi ang nakakagulat ho rito diyan po sa House of Representatives, bakit ho pinipilit pa ng ito may TRICOM committee na pinamumunuan at kasama ho diyan si Bicol Saro, Party List Representative Terry Ridon, at tas matindi dyan, TRICOM, pati yung yung chairman ng House Committee on Public Works. Dun pa lang ho mga kababayan biro mo sasama ka sa Public Works, may inaakusahan sa kanya na isang kumpanya, La Suerte, construction company, anak niya ho ang namamahala. So, kanila po yun. Sila po ang may-ari ng isang construction firm. Biri mo, iimbestigahan, walang kadili-delikadesa mga kababayan, di po ba? Yun nga ho, maliwanag. Tapos dati hong undersecretary, binabanggit natin itong si Congressman Romeo Momo ng Surigao at siya po ang chairman ng House Committee on Public Works. Tapos kasama ho siya niyan sa TRICOM na mag-iimbestiga. So walang kadili-delikadesa, di po ba? Iimbestigahan mo ang sarili mo. Yung kumpanya mo nga, di umano sinasabi, nakakuha ng project. Alangan naman na siyempre dahil sa iyo yan, nakakuha. Imposibleng bibigyan na lang yan. Alam niyo naman mga kababayan, ang kalakaran sa gobyerno, di po ba? So yun ho, dapat ho talaga mag-inhibit na itong mga kongresista sa pag-iimbestiga. Kasi may mga aligasyon sa kanila. So, mismong itong si House Majority Leader Sandro Marcos, yung anak ko ni Pangulong Marcos Jr., pabor ho sa independent body na mag-iimbestiga dito po sa sinasabing mga anomalya di umano sa flood control projects na sinasabing di umano kinasasangkutan ng mga kongresista, di po ba? So, dapat ho, ganun ho. Alam nyo ho, isa lang ho ang termino na pwedeng gamitin para umatras kayo delikadesa. Yun ho. Delikadesa, mag-inhibit kayo. Dapat ang itong TRICOM na ito, wag na ho kayo makialam sa pag-iimbestiga. Di po ba? Pwede ba? Kung talagang mag-iimbestiga kayo, kaya nyo bang ipatawag, paharapin sa komite ang inyong kapwa kongresista na sinasabing sangkot dito po sa di umano'y anomalyang flood control project. Grabe ho talaga ito, hindi biro ho ito Talagang napakarami ho ng mga involved at ito matindi ho rito yung ghost project grabe ho. Pero ito may sagot ho. Si Mayor Magalong dito ho kay Congressman Benny Abante. Ito ang sagot niya. Pakinggan ho natin mga kababayan. Hamon po ninyo, Kong. Ito, pakinggan natin. Bakit naman ako mag-public apology? Bakit naman ako Sinabi ko na yan Sinabi ko na yan At the end of the day, I will not. Yeah. Tingnan nga natin kung saan pupunta yung kanilang investigasyon o yung kanilang committee hearing. Dalawa na silang nagsabi. Pero hindi ako mag-apologize. Unang-una, hindi ako mag-apologize sa kanila. Sila dapat ang mag-apologize sa taong bayan sa kanilang mga pinaggagawa. Isipin mo, alam naman nila na marami sa kanilang kasamahan involved sa katiwalian. Pero nananahimik sila. Alam ko marami rin sa kanila matitino. Yan. Pero masama. Pinabayaan lang natin. Nananahimik dahil nga ayaw nilang
Kumbaga, nangyari sa kanila is tolerance. Okay, so yun po ang pahayag ni Mayor Benji Magalong at diretsahan niya pong sinagot ito pong si Congressman Benny Abante na hindi po siya mag-apologize, hindi po siya magsusorry sa mga kanyang binabagit. Ang sabi niya ho ni Mayor Magalong, dapat nga itong mga congressman na ito ang mag-sorry dahil sila po ang di umano'y lumustay sa pera ng taong bayan, di po ba? So yun ho, talaga naman, sabi niya, talagang, meron naman ho, hindi naman lahat ng mga kongresista ay, sabihin natin, talagang involved dito po sa katiwalaan. Meron din namang mga sabihin natin, honest or hindi po involved sa mga kalokohan. Pero ang nangyari, bakit daw po pinabayaan? Siyempre, halimbawa, isa kang kongresista. Ikaw, malinis, wala kang ginawang kalokohan. Dapat sitahin mo inyong kapwa-kongresista. Bakit ganun? Sinisira mo yung ating institusyon. Di po ba? So, sana ganun ho, mga kababayan. Pero ang nangyari, parang, yun na, kinukonsinti na lang o pinababayaan, bahala na kayo sa buhay nyo, basta ako, dito lang ako. So, parang ganun. Hindi po, dapat protektahan mo ang inyong sarili. Di ba? At na kung saan ay yung institusyon, pangalagaan, di po ba? So, kayo ho, sa ating mga taga-subaybay at nanonood ngayon dito po sa ating channel. So, sabi po ni Congressman Abante, mag-sorry ka. Kung hindi ka naman seryoso, pero kayo ba, hindi ba mukhang seryoso itong si General Magalong o Mayor Magalong? At sabi niya, hindi siya magsusorry. Ang mga kongresista ang dapat na mag-sorry. So, kayo ho, sino ho ba dapat na mag-sorry? Mga kongresista o ito pong si Mayor Magalong? Sa tingin ko, lalo na yung mga lumustay at yung mga gahaman sa salapi ng taong bayan na talagang nakikinabang, namumunini dito po sa pera, talagang dapat ho talaga, sila po ang magpaumanhin. At bukod do sa pagpapaumanhin na yan, pagsusori nila, sana po ay may makulong ho na kongresista. Alam niyo naman sa mga nakarang, sa Aquino administration, di ba may mga nakulong na senador na sinasabing involved dito po sa di umano'y PDAP scam. Yung kay Janet Lim Napoles. Mga kababayan, di po ba? Ayun, may mga nakulong, at least nakulong, di ba? Mga ilang taon. Talagang matindi at nagdusa sila sa kulungan. Bagamat may mga naabsuelto at nakalaya rin. Kaya lang masakla po rito sa atin, yung civilian, yun po ang nakakulong ngayon. Ito pong si Janet Lim Napoles na patuloy na nililitis yung kanyang kaso at parang siya na lang po naiwan. Yung mga sinasabing di umani kasabwat niya ng mga politiko, ayun na, nakabalik na sa pwesto. So talagang grabe ho, yung ating justice system dito po sa ating bansa, mga kababayan. Pero sa kabilang banda, kahit paano, may nakulong na mga senador. Dito naman ho sa mga kongresista na di umano'y sangkot sa flood control project na ito. Alam mo, actually, hindi lang ito flood control project Napakarami pa ho ng mga proyekto dyan po sa ating gobyerno. Na siyempre sa DPWH, talagang grabe ho ang anomalya, di po ba? Sa kalsada na lang ho Pansin nyo ho, kami dito, kita ko rin sa may Quezon City sa amin, sa may Commonwealth Pagkalagay ho ng asfalto, umulan lang konti, butas-butas na kagad napakanipis. Talagang halatang-halata mo na substandard o mahinang klase yung inilatag na asfalto. Baka matabang lang ho talagang, tapos maya-maya, meron namang mga reblocking na gagawin, tapos tatapalan yung mga butas-butas. So, dire-diretso ang kanilang negosyo. Di po ba? So, grabe ho yung mga ganyang katiwalian. Tapos may mga bagsak na tulay. Di po ba? O hindi pa lubos na naimbestigahan yan, Yung mga nagsisibagsakan na tulay, talagang yun, maliwanag na substandard, mahinang klase. Bakit ho? Siyempre, may mga pinagkukaratahan ho yun Kasi kung yung buong budget pondo, para sa isang proyekto, talagang dun napunta, napakatibay ho nun. Pero bakit ho nagiging mabuhay at sabihin natin, substandard o mahinang klase, bumabagsak ang kalidad? Bakit ho? Kasi sa dami ho ng commissioner, ng umisyon sa mga proyekto. Pero dito ho, matindi ho sa flood control. Kasi mismong ang kalikasan, ang Diyos daw nagsabi at nagpakita. Umulan na malakas
o nagbagsakan. Kitang-kita ho na walang bakal. Talagang kita. Meron na may iba na may bakal, napakanipis ho na bakal, na talagang hindi po dapat na ganun po ang ginagamit. So, talagang grabe ho. Sana po, may makulong po na kongresista o kung meron pang senador din na involved, makulong din ulit para magbigay leksyon at babala sa ating lahat. At siyempre sa mga opisyal po ng DPWH, grabe ho, di po ba? At talagang sa iba pa natin vlog, papakita ho natin, no? Makikita, ngayon lumalabas na ho yung mga sinasabing lifestyle at talagang napakaluluho ng mga sinasabing gamit, relos pa lang ho, milyones na ang halaga. Pati yung yung libo-libo, t-shirt, sapatos, grabe. Palalabas ho natin yan sa susunod nating episode sa ating vlog. Okay, sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo at huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share ito pong ating channel. Ulitin ko ho, ang ating pinakabuod ng issue ngayon ay ito hong hamon ni Congressman Benny Abante na mag-sorry na lang si Mayor Magalong kung hindi niya naman daw ho siseryosohin at talagang tututukan o ipupursige ito pong mga aligasyon na di umanay sangkot ang ilang kongresista dito po sa maanumalyang flood control project. Pero sumagot po, ito pong si Mayor Magalong, hindi po siya magsosorry. Dapat po ito mga kongresista ang mag-sorry sa taong bayan. Okay, maraming salamat. Muli, ito po si Kyle Eli. Magandang araw po sa ating lahat.